Kasama si Wong, tahimik kaming lumabas sa gusali na aming pinuntahan. Siya na rin ang nagdala ng kanyang mga gamit dahil hindi naman daw magandang tingnan kung ako pa ang magdadala nito. Ang totoo, ayos lang naman sa akin kung dalhin ko ang gamit niya, ngunit ayaw talaga niyang pumayag. Nang sasakay na kami sa kotse na nandito sa parking area, natanaw ng aking mata si Chito na ngayon ay kasama ang kanyang mga bodyguard. Alam kong mali, ngunit may kung ano sa aking puso ang nais siyang makausap. May kung ano sa aking isip ang bumabagabag. Tila miss na miss ko siya na kahit isang minuto ko lang siyang nakumusta ay ayos na ako. Wong, pagtawag ko kay Wong na ngayon ay nakahawak sa pinto ng kotse. What? Tugon niya sabay sa paglingon sa akin. Pwede ba akong humingi ng kahit ilang minuto lang? May gusto lang akong kausapin. Paalam ko sa kanya. Nilibot ni Wong ang kanyang paningin sa parking lot. Nakita ko ang pagtama ng kanyang tingin sa kinaroroonan ni Chito. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako dahil kumunot ang noo ni Wong. Ngunit maya-maya lang, isang mataas na pagngiti ang kanyang ginawa. Sige, I'll give you 10 minutes. Hihintayin kita sa loob ng kotse. Wika nito saka binuksan ang pinto ng kotse at sumakay roon. Isang buntong hininga naman ang aking ginawa sa kalumingon sa kinaroroonan ni Chito na ngayon ay tapos nang makipag-usap sa telepono. Lumakad ako patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto naman niyang nasa malapit lang ako, agad siyang lumingon sa akin. Risa, what brought you here? Tanong niya. Isang magandang ngiti ang aking ibinigay. Isang ngiti na matagal ko nang ninais na masilayan niya. Chito, pwede ba tayong mag-usap? Mahinahon kong tanong. Nakita ko naman ang pagsilip ni Chito sa kinaroroonan ng kotse ni Wong. Saka muling ibinalik sa akin ang kanyang tingin. Okay, let's talk. Tugon niya, saka nagsimulang lumakad. Nais ko lang naman siyang kumustahin. Nais kong marinig muli ang kanyang tinig. Ngunit ang totoo, nais ko lang talagang sabihin siya pa rin ang tinitibok ng aking puso. Marisa Marquez, point of view. Muli kaming pumasok ni Chito sa loob ng gusali. Nagtungo kami sa isang restaurant kung saan napili naming mag-usap. Makita ko pa lang ang kanyang muka, tila natutunaw na ang aking puso. Pakiramdam ko, nais ko siyang yakapin ng mahigpit. Ngunit alam kong hindi maaari. So, anong pag-uusapan natin, Risa? Panimula ni Chito. Mahigpit kong napiga ang hawak mong tinidor. Tila umurong ang aking dila ngayong nandito ng lalaking matagal ko nang inaasam na muling makita. Chito, kumusta ka na? Tanong ko. Maayos naman. Kung itatanong mo ay kung kumusta na si Nathan, maayos din siya. Tugon ni Chito. Excuse me. Excuse me po, ito na po ang order niyong steak. Pagdating ng waiter na ngayon ay nilalagay ang pagkain sa aming in-order. Thank you po, saad ko sa waiter sa ngumiti. Nang umalis na siya, muli kong binuksan ang aking labi at nagsalita. Risa, ngunit magsasalita pa lang ako, muli nang nagsalita si Chito. Sa susunod na makita mo ako, pwede bang magpanggap ka na lang na hindi mo ako kilala? Seryoso niyang saad saka humiwa ng steak na nasa kanyang plato at isinubo ito. Ha? Anong ibig mo sabihin, Chito? Simple lang. Let's treat each other like a total stranger. Chito? Pero isang buntong hininga ang kanyang ginawa. Risa, kalimutan na natin ang isa't isa. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari sa atin. Isipin na lang natin na isa itong matamis na alaala. Isang alaalang mananatili sa nakaraan. Kunot ang aking noo na nakatingin sa kanya. Maraming tanong ang tumatakbo sa aking isip. Tila litong-lito ako sa mga bagay na sinasabi niya. Sorry Risa, alam kong masakit ito para sa'yo. Pero tulad ng sabi mo noon, nais kong ayusin ang buhay kasama ang aking pamilya at sana ganun ka rin sa iyong buhay kahit hindi pa siya tapos sa kanyang kinakain.
Marahang tumango si Chito mula sa pagkakaupo. Nilahad niya ang kanyang kamay sa aking harapan saka muling nagsalita. I guess ito na talagang totoong paghiwalay natin, Risa. Please, set me free. Nangingilid ang aking luha habang tinitingnan ang kanyang mga mata. Walang kahit anong pagsisisi ang nababaka sa mga yun. Seryoso at sincero ang mga bagay na kanyang sinasabi. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakalahad sa aking harapan. Sa oras na hawakan ko ang kamay na ito, ang lalaking ama ng anak ko ay tuluyan ng magiging estranghero. Ramdam ko ang kirot sa aking puso. Halos nanikip ang aking dibdib sa mga bagay na kanyang sinasabi. Ngunit ako naman ang unang umiyas. Noon, hindi ba? Ako ang unang nagdesisyon na itigil ang lahat. Ako ang unang nakipaghiwalay ng landas. Ngunit sa huli, ako pa rin ang matinding masasaktan. Dahan-dahan akong tumayo, inangat ang aking kamay, saka nanginginig na tinanggap ang palad na yun Chito. Kung ito na talaga ang katapusan at ang paraan upang maputol ang aming ugnayan, siguro nga, dapat ko na lang itong tanggapin. Binalot ni Chito ang aking kamay ng mainit niyang palad at isang bagay na ayoko na sanang bitawan. Sa pagkakataong ito, binawi ko ang aking kamay, saka kinuha ang aking handbag na nakapatong sa tabi ng lamesa. Maharahan akong yumuko bilang pagrespeto sa kanya, saka ako nagmamadaling lumakad palayo at iniwan ko siyang mag-isa. Sa aking paglalakad, palabas sa restoran na yun, saka lang tuluyang tumulo ang maalat na luha mula sa aking mga mata. Mariin kong tinakpan ang aking labi upang hindi lumabas ang mga hikbi at nagmadali akong lumakad patungo sa parking. You're here, saad sa akin ni Wong nang pumasok ako sa kanyang kotse. Are you crying? Tanong niya saka pinipilit silipin ang aking mukha. Hindi, napuwing lang ako. Tugon ko sabay pilit na lumilingon sa bintana ng kotse upang hindi niya makita ang aking mata. Ngunit nagulat na lang ako nang hawakan ni Wong ang aking balikat. Sa kanya pinilit na ipatong ang aking ulo sa kanyang balikat at tinapik-tapik ito. Wong, psst, huwag kang magsalita. Ito ang unang pagkakataon na maramdaman ko ang pagiging komportable ko sa kanya. Pakiramdam ko ay ligtas ako sa kanyang braso, kaya naman hindi ko na rin napigil ang aking sarili. Mariin kong tinakpan ang aking mukha gamit ang aking palad, saka ako tuluyang umiyak. Alam kong magiging weird ako sa paningin ni Wong, pero hindi ko na kaya pang pigilan ang bigat at sakit na aking nararamdaman. Chito Montemayor, point of view. Mariin kong naikuyom ang aking kamay na hawak kong tissue. Lumapit sa akin ang waitress at binigay ko ang bayad para sa pagkain in-order namin. Wala na akong magagawa. Sinabi ko nang dapat kong sabihin at pinutol ko na ang dapat na putulin. Sana makatulong ito upang umangat ka pa, Risa. Agad na akong tumayo mula sa aking pagkakaupo, saka lumakad palabas sa restoran na ito. Sir Chito, oras na po para pumunta sa airport. Rinig ko ang saad ng aking mga bodyguard. Okay, sige. Nagtungo kami sa parking lot. Tinanaw ko pa ang pinaparadahan ng kotse ni Wong at wala na sila roon. Ramdam ko ang sakit sa aking puso. Ngunit itong tama. Ito ang dapat kong gawin. Pagpatawarin mo ako, Risa. Sir, pagtawag sa akin ng driver. Sorry, tugon ko saka pumasok na sa loob ng kotse. Mabilis kaming nagtungo sa airport dahil sa araw na ito ay ang araw ng pagbabalik ko sa Pilipinas. Nais kong bumawi sa mag-ina ko. Nais kong ayusin ang lahat sa aking pamilya. Gusto kong bigyan ng pangalawang pagkakataon ang pagmamahala namin ni Marga. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa saka tinawagan ang aking lawyer. Hello, sir. Hello, sir. What seems to be the problem? Pagsagot niya sa telepono. Cancel the annulment paper. Sir, narinig mo ako. Please, cancel the annulment papers. Hindi ko na itutuloy ang pag-file ko. Wika ko saka ibinaba ang telepono. Bumuntong hininga ko at sinandal ang aking ulo sa headrest ng kotse. Marahan kong pinikit ang aking mga mata. Parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas
ng aking isip ang alaala namin ni Risa. Mabilis kong binuksan ang aking mata nang maramdaman ko ang butil ng luha na tumakas mula rito. Agad ko itong pinahiran at pilit na inalis ang bagay na aking iniisip. Tama na, Chito, tama na. Nang makabalik ako sa Pilipinas, agad akong umuwi sa mansyon. Halos madaling araw na rin nang ako ay makauwi. Mahimbing ng tulog ni Nathan na magtungo sa kanyang silid at umupo sa kanyang tabi. Kanina ka pa ba nakarating, Chito? Saad ng isang babae na ngayon ay nakatayo sa pinto ng silid ni Nathan. Lumingon ako sa pinanggalingan ng tinig na yun. Saka ko nakita si Marga. Marahan akong tumayo sa kanaglakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Binalot ko ang kanyang katawan ng aking bisig at mahigpit ko siyang niyakap. May problema ba, Chito? Tanong niya. Umiling ako sa ngumiti. Wala naman, namiss lang kita at mas hinigpitan pa ang aking pagkakayakap sa kanya. Sa pagkakataong ito, ay babawi ako. Aayusin ko ang aking sarili at ang aking pamilya. Sana hindi pa huli ang lahat para muli ko itama ang lahat ng aking pagkakamali. Marisa Marquez point of view. Minsan, hindi natin maiwasang piliin ang mga bagay na alam nating makakasama sa atin. Kung minsan, hindi rin natin mapigilan ang puso sa pagtibok sa taong hindi nararapat sa atin. Ngunit huwag mong isipin na dahil sa mali mong desisyon, isa ka ng masamang tao. Huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong isip sa sinasabi ng iba. Nandyan sila upang hamakin ka, apakan ka, hilain ka pababa. Ngunit sa huli, muli kang babangon at masasabing kinaya mo ang lahat. Kinaya mo ang lahat ng sakit at batikos na binato sa iyo ng mundo. Kumapit ka at huwag susuko. Mali man ang una mong naging desisyon, hindi pa huli ang lahat upang ito ay iyong tama. Hanggat ikaw ay humihinga, may karapatan kang lumigaya at baguhin kung ano ang mali mong nagawa. Huwag mong hayaan na diktahan ng ibang tao ang iyong desisyon. Huwag mong hayaang patakbuhin ng iba ang iyong buhay dahil ikaw lang ang may hawak ng lahat. Ikaw lang ang nag-iisang may kakayahang patakbuhin ang mundo na iyong binuo. Kung hindi ka man nila matatanggap, hindi mo yun problema. Bagkus, silang may mali. Huwag ipilit ang isang bagay na hindi para sa iyo dahil sa huli, ikaw pa rin ang haharap sa isang mapait na mundo. Maraming nagbago sa aking buhay simula nang makilala ko ang modelong si Romeo Wong. Mula sa pagiging personal assistant niya hanggang sa pagpapanggap na nobya niya at ngayon ang pagpasok sa pagiging modelo kasama siya. Oo, tama, dahil sa ginawa namin noon na photoshoot para sa isang perfume endorsement, kumalat ito sa buong Hong Kong. Naging successful ang sales ng perfume na yun. Hanggang sa sunod-sunod na rin ang pagpasok ng offer ko kay Wong. Hindi kailanman pumasok sa aking isip na maging isang modelo. Simula bata, ang pangarap ko lang talaga ay makatulong sa aking mga magulang. Ngunit ngayon, pakiramdam ko, unti-unti nang nabubuo ang isang pangarap sa aking buhay dahil sa pagsama ko kay Wong at pagpapanggap namin bilang magkasintahan. Kinuha ako ng kanyang kumpanya at inopera na maging model kasama si Wong. Isang magandang biyaya rin ang dumating sa akin nang makatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang modeling agency. Binigyan nila ako ng scholarship at pagkakataon na muling makapag-aral ng kolehiyo sa kursong fashion design. Ang totoo, simula nang makita ko ang litrato namin ni Wong nung photoshoot, kakaibang kasiyahan ang aking naramdaman na para bang nais kong muling pagmasdan ang aming itsura sa litrato na yun. Na tila ayaw ko nang alisin pa ang aking mata sa pagtitig doon. Ibang aking nararamdaman, kaya napagtanto ko na nais kong sumugal sa karera na nais ko. Nais kong pumasok sa pagmamodelo para na rin sa anak ko at para sa aking pamilya. Mabilis na lumipas ang panahon, tila ang 2 taon kong pag-aaral ay ganun lang kadaling lumipas. Kunento ko na rin sa aking pamilya ang tungkol sa mga bagay na nakuha ko at ang bagong trabaho na ngayon ay kinukuha ko.
Buo ang suporta nila sa akin. Maging ang aking anak ay pinagmalaki ako sa kanyang mga kaeskwela. Madalas niya raw ipakita ang aking litrato sa mga ito at hanggang hangang-hanga raw sila. Masayang masaya ako dahil ngayon mayroon na akong napatunayan. Mayroon na akong nararating. Kung hindi siguro ako natutong bumitaw sa pagmamahal noon, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Mahirap para sa akin ang kalimutan ang nakaraan, ngunit kahit ganon, natutunan kong pahilumin ang aking puso kahit na may naiwang matalim na pilat mula sa isang bigong pag-ibig. Sa ngayon, ayoko na munang umibig, nais kong ituon ang aking isip sa karir na mayroon ako ngayon at sa trabahong napamahal na sa akin. Tingnan mo anak, napagawa na namin tong kusina. Pinapinturahan na rin namin ng sky blue ang pader. Ayos na ba sa iyo ang ganyang kulay? Sunod-sunod na tanong ni nanay habang kausap ko siya ngayon sa laptop. Patingin nga ulit nay, tanong ko. Marahang pinaikot ni nanay ang camera ng hawak niyang cellphone. Hindi ako nagkakamali, maganda ang kulay na pinili ko. Sa pag-ikot ng camera ni nanay, isang lalaking nakatalikod ang aking naaninag. Kumunot ang aking noo dahil tila hindi naman yun si tatay. Nay, sino ang yung kasama niyo dyan? Tanong ko. Ha? Yung nagpipintura anak, tugon niya. Sige po, wika ko sa ngumiti. Matapos ang isang mahabang kumustahan sa pagitan naming dalawa, masaya akong nag-shutdown ng laptop saka inayos ang aking kagamitan. Oh, paano Risa? Handa ka na ba? Tanong sa akin ni Wong na ngayon ay nakatayo sa pinto ng aking silid. Sumilay ang isang magandang ngiti sa aking labi nang sabihin niya ang bagay na yun. Oo, handang-handa na ako, wika ko. Mukhang sobrang excited ka yata. Tandaan mo, ilang buwan lang ang mayroon tayo ron at nandun tayo para sa isang fashion show. Oo na. Alam ko naman yun. Wong, saad ko kay Wong, saka ko siya kinindatan. Mabilis na namula ang kanya mukha. Natatawa na lang ako dahil sa gulat na nababakas dito. Tumayo ako mula sa kama na aking kinauupuan sa kinuhang maleta na hinanda ko kanina. Ang pangalan niyang Romy Wong ay hindi na rin masakit para sa akin na banggitin. Sa tingin ko, isa sa paraan upang ako ay tuluyang makalimot ay ang pagtawag sa totoo niyang pangalan. Sabay kaming sumakay ni Wong sa kotse at nagtungo sa Hong Kong International Airport. Kasalukuyan kaming nakasakay sa eroplano, ngunit ngayon lang pumasok sa aking puso ang matinding kaba. Tiningnan ko ang bilog na bintana sa aking tabi. Nasilayan ng aking mga mata ang makapal na ulap at ang maliit na lupa na nasa ibaba. Ilang minuto na lang lalapag na ang aming sinasakyan. Sa paglapit ng eroplano sa aming destinasyon, pabilis ang tibok ng aking puso. Halos lumundag ang aking balikat nang maramdaman ko ang mainit na palad ni Wong sa aking kamay. Ayos ka lang ba? Ilang taon na rin nang umalis ka rito, saad niya sa akin sa ngumiti. Oo na. Nung umalis nga ako rito, isa kong babae na tila walang pangarap. Niyakap ng aking palad ang kamay ni Wong na nakahawak sa akin. Pero ngayon, nalaman ko na ang pangarap ko at nakuha ko na ito. Muli kong saad. Nang tuluyang lumapag ang eroplano at makalabas kami ng airport, isang malalim na paghinga ang aking ginawa. Tila nalalanghap ng ang hangin sa bansang pinagmulan ko. Ang hangin na halos nalimutan ko na. Sa wakas, nakabalik na rin ako sa Pilipinas. Marisa Marquez point of view. Halos lahat ng tao na nasa aking paligid ay nakatingin sa akin. Hindi na rin naman bago sa aking pakiramdam ang pagtinginan nila ako. Hindi na rin bago na halos habulin nila ako sa tuwing naglalakad. Ganito na ngayon ang mundong ginagalawan ko. Kung minsan, mas maayos pa nga sa akin na makapunta sa isang lugar na walang nakakakilala. Mas maayos akong nakakagalaw sa ganung paraan. Simula nang makilala ako at makita ng mga tao ang aking itsura sa isang magasin, tulad ni Wong, sunod-sunod na rin ang offer sa akin. Ang laki talaga ng pinagbago mo, Risa. Halos hindi na kita makilala .
Wika sa akin ni Mamita na ngayon ay nakaupo sa kanyang station. Nang makabalik ako rito sa Pilipinas, pinili kong bisitahin si Mamita, ang isang tao na naging susi ng aking pag-angat. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararating kung ano man na mayroon ako ngayon. Oo nga po, Mamita, ang laki nga rin po ng pinagbago sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala, tugon ko. Oh, at least, di ba? Umasenso ka na sa buhay at successful ka na at model ka na ngayon. Sumilay ang magandang ngiti sa aking labi nang sabihin niya ang bagay na yun. Kumusta nga pala yung naging amo mo? Siya yung model, hindi ba? Tapos jowa mo na ngayon? Opo, siya nga po, dahilan kung bakit ako nakapasok bilang modelo. Swerte ka pa rin, talagang bata ka. Wika sa akin ni Mamita na nakapagpangiti sa akin. Miss Risa, pwede po bang magpa-picture? Putol sa aming pag-uusap ni Mamita ng kanyang mga katrabaho. Ngumiti naman ako at lumingon sa kanila. Sino ba ako para tumanggi, hindi ba? Pinaunlakan ko ang lahat ng staff sa agency na yon na lumapit sa akin. Ang maid agency na ito ang aking pinagmulan. Sila ang unang nagtiwala at tumanggap sa akin. Habang patuloy ang pagkuha ng litrato sa akin ng kasamaan na staff dito, isang lalaki ang lumapit sa amin at pinutol ang aming ginagawa. Risa, matagal ka pa ba? May nakaschedule pa tayo ngayon. Irritableng wika ni Wong nang pumasok siya sa loob ng office. Narinig ko naman ang malakas na hiyawan ng kasamahan sa trabaho ni Mamita. Ramdam ang kilig sa kanilang mga pagsigaw. Halos maputol pa ang litid na mga ito sa pagtili na makita nila si Wong. Hindi naman binigyan ng masamang tingin ni Wong ang mga empleyada at empleyado. Bagkos, pinagbigyan niya ang kahilingan ng mga ito na magpakuha ng litrato kasama niya. Nagpaalam na ako kay Mamita. Nang matapos ang bagay na yon, nais ko pa sana makipagkwentuhan, kaso lang, baka malit kami ni Wong sa aming interview. Sabay kaming bumalik ni Wong sa aming kotse, saka nagtungo sa isang lugar sa Quezon City upang humarap sa aming interview. Bukod kasi sa pagmumodelo, pumasok na ngayon si Wong sa pagiging aktor at lumalabas na siya sa TV, isang bagay na tinanggihan ko nang bigyan ako ng offer ng isang TV station. You are Wong's girlfriend? How do you feel na ipapareha siya sa isang babae o sa ibang babae? Tanong sa akin ng isang reporter. Marahan kong kinuha ang mic na nakapatong sa lamesa na nasa aming harapan, saka ito tinapat sa aking bibig. Naintindihan ko naman dahil part yun ng trabaho and I trust him. Actually, full support talaga ako na sa palabas nila ngayon. Tugon ko. Tumingin ako kay Wong, saka ko siya kinitian. Muli na namang namula ang mukha ni Wong. Sa tingin ko, hindi pa rin siya sanay sa mga gesture na aking ginagawa. Sa tagal naming nagpapanggap bilang magkasintahan, halos nakabisado ko ng lahat ng isasagot sa mga interview ni Wong. Natutuwa naman ako dahil marami rin naman akong natutunan sa tuwing kasama ko siya. Halos 2 taon na rin kayong magkasintahan, hindi ba? Tanong ng reporter sa amin. Tumangot ang ulang ako sa ngumiti. Kinuha ko isang baso ng tubig na nakapatong sa ibabaw ng lamesa, saka ininom ito. Sa tagal niyong nagsasama, wala ba kayong planong magpakasal? Halos maibugak ko ang tubig sa aking bibig. Sunod-sunod ang aking pag-ubo nang masamid ako dahil sa tinanong ng reporter na yun. Risa, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Wong sa kahinagod ang aking likod. Nag-okay sign lang ako sa kanya bilang tugon. Muli akong uminom ng tubig upang mawala ang aking pagkasamid. Bakit ba kasi sa dinami-rami ng tanong, yun pa ang naisip ng reporter na yun? Actually, wala pa sa isip namin ang, yes, naisip na rin naman namin ang bagay na yan. Pagputol ni Wong sa aking sasabihin. Soon, siguro. Masasaksayan nyo na lang ang kasal naming dalawa. Mabilis ako napatingin sa mukha ni Wong nang sabihin niya yun. Nababaka sa kanya na seryoso siya sa kanyang sinasabi at ito ay isang bagay na nakakapagpagulo sa aking isip.
Kumunot ang aking noo nang bumalik siya ng tingin sa akin. Saka nagbigay ng isang pagngisi. Sa tagal ng aming pinagsamahan, ito ang isang bagay na hindi ko matututunan sa kanya. Ang basahin kung anong mga bagay na kanyang iniisip. Soon, siguro, masasaksihan nyo na lang ang kasal naming dalawa. Ito ang mga bagay na aking narinig kay Wong sa isang live interview niya ngayon. Kasalukuyan akong nakatingin sa aking laptop dito sa aking opisina habang pinapanood ang kanilang interview. Aminado ako na kahit matagal na panahon nang lumipas, patuloy ko pa rin sinusubaybayan si Risa. Siguro sa aming dalawa, ako ang hindi makalimot sa aming nakaraan. Ngunit masasabi kong tama ang ginawa kong desisyon noon dahil kung hindi ko ginawa ang bagay na yon, hindi siguro siya aangat ng ganito at baka ako pa ang makasira sa kanya. Sir Chito, nandito po ang asawa niyo, saad ng aking sekretarya nang pumasok siya sa aking opisina. Sige, tugon ko sa mabilis na ibinaba ang screen ng aking laptop. Nakita ko ang pagpasok ni Marga sa loob ng aking opisina. Han, sabay na tayo mag-lunch, kasama ko si Nathan, tanong ni Marga. Marahan akong tumayo at nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Okay, let's go. Tugon ko saka ngumiti sa kanya. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay sa kasabay kaming naglakad palabas ng opisina. Ito ang pamilya ko, silang dapat na pinapahalagahan ko, ngunit hito pa rin ako, nasa babaeng yun pa rin ang aking puso. At sa tingin ko, mananatili na ito sa kanya. Marisa Marquez, point of view. Maayos at matiwasay ang naganap ng mga fashion show sa Pilipinas. Nagawa namin ang lahat ng naka-schedule sa amin at bilang pahinga, binigyan kami ng kumpanyang nang pinagtatrabuhan namin ng isang buwang bakasyon dito bago muling bumalik sa Hong Kong. Nais kong sulitin ang ilang araw na binigay nila sa akin, kaya naman nagdesisyon akong bumisita sa aking mga magulang sa aming isla. Nakaayos ng lahat ng aking gamit, ngunit may isang nangyari ang hindi ko inaasahan. Naubusan ako ng scheduled flight papunta sa Palawan, kaya kinabukasan pa ang aking lipad pauwi roon. Sabik na pa naman akong makauwi. Ngunit wala rin naman akong magagawa, kaya pinili ko na lang ang magpahinga rito sa kondo na aking tinitirhan. Kasalukuyan akong nakatutok ngayon sa aking laptop habang nakasalampak sa aking higaan. Tinitingnan ko ang event na naganap nitong mga nakarang araw. Hindi may pagkakailang galing ni Wong sa pagiging modelo kahit sa ang anggulo siya tingnan. Napakagwapo ng kanyang mukha. Marahan kong nilapit ang aking mukha sa screen ng laptop. Sino nga bang hindi mababaliw at magkakagusto sa lalaking ito? Hindi kaya may problema talaga sa akin? Ang gwapo niya, no? Wala nang duda. Nanlaki ang aking mata na marinig ko ang isang malalim na tinig na nasa aking likod. Mabilis akong napalingon nang mapagtanto kong nandito pala si Wong sa aking kwarto. Anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa nakapasok? Sunod-sunod kong tanong. Kumatok ako ng ilang beses. Paano? Busy ka pa riyan sa pagtitig sa litrato ko? Anya. Saka tumayo mula sa pagkakaupo niya sa kama. Lumakad siya patungo sa isang pulang sopa na nandito sa aking silid at doon muling umupo. By the way, pwede mo ba akong samahan mamaya? May pupuntahan lang ako. Muli niyang usap. Ayoko, gusto ko muna magpahinga ngayon dahil uwi ako bukas sa amin. Tugon ko. Alam ko naman yun, Risa. May sasabihin lang ako. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Bakit hindi mo pa ngayon sabihin? Hindi pwede, dapat romantic. Umikot na lang aking mata nang sabihin niya ang bagay na yun. Itong lalaking ito, masyadong maraming alam at pakulo. Paano kung tumanggi ako? Saad ko. Bahala ka nga, irritableng wika ni Wong saka tumayo at lumakad patungo sa pinto ng aking unit. 6 p.m. mamaya, magkita tayo sa Binish Plaza sa Taguig. Maautoridad niyang utos sa katuluyang lumabas mula sa aking unit. Nahalata ang pagkairita sa kanyang tinig. Natatawa na lang ako sa kanyang kinikilos.
Sanay na ako sa pagiging isip bata ni Wong dahil na rin sa tagal naming magkasama. Sa patuloy kong pag-iisip, hindi ko napansin na nakatulog na lang ako. Kinagabihan, sa pagmulat ng aking mga mata, napansin ko ang madilim na paligid. Gamit ang aking kamay, hinanap ko ang aking telepono upang tingnan ang oras. Halos mag-alas 7 na ng gabi, hindi pa nga pala ako kumakain. Marin kong kinusot ang aking mata sa kamarahang bumangon sa aking higaan. Nais ko sana mag-order na lang ng pagkain nang biglang sumagi sa aking isip ang bagay na sinabi ni Wong kaninang umaga. Tinutuo kaya niya ang sinabi niya? Seryoso ba siya ron? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Hindi ko alam kung bakit tila binabagabag ako ng konsensya at nais kong pumunta sa lugar na sinasabi niya. Napahilamos na lang ako ng aking mukha at kahit na nagtatalo ang aking isip, mabilis akong nag-ayos ng sarili, nagtungo sa parking lot at sumakay sa aking kotse. Natuto na rin akong magmaneho at nakapundar ng sariling sasakyan dahil sa aking pagsisikap. Nang sa wakas ay makarating ako sa Venice Plaza, agad kong pinarada ang aking kotse at pumasok sa loob ng mall. Naalala ko pa noon ang panahong nasa isla pa lang ako. Ang lugar na ito ay nakikita ko lang noon sa isang magazine, ngunit ngayon nandito na ako. Wala sa sariling sumilay ang ngiti sa aking labi. Nang maalala ko ang nakaraan na yun, sino mag-aakala na isang katulad ko ay makakarating na sa iba't ibang bansa? Sa paglibot ng aking paningin sa paligid, para akong bata na sabik sa mga oras na ito. Ang dami kong nais gawin, ang dami kong nais puntahan. Sana pagdating ng panahon makasama ko rito ang aking pamilya. Nabalutan ng saya ang aking puso habang nililibot ang paningin sa paligid. Matatanaw mo sa lugar na ito ang tila isang malaking swimming pool kung saan may nagbabangka. Mayroon din tulay na nagsisilbing daanan ng mga turista patungo sa loob ng mall, Malakastilyong Mall. Pakiramdam ko ay nasa fairy tale ang aking diwa habang tinitingnan ang istruktura sa paligid, maging ang mga bintana ay hango sa Italia na bahay. Para talaga akong nasa Italy nang mamasdan ng lugar na ito. Mabuti na lang pumunta ako rito, saad ko sa aking sarili. Akala ko talaga hindi ka napupunta. Napalingon ako sa aking likod nang marinig ko ang salitang yun. Wong, pasensya na, nalita ko, tugon ko. Ayos lang, ang mahalaga dumating ka. Ang mga bilog na ilaw sa lugar na ito, nakadagdag sa pagiging romantiko ng paligid. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nang makita ko ang magandang ngiti sa labi ni Wong, tila may kung anong bagay ang sumipa sa aking puso. Tila sumikip ang aking paghinga nang makita ko ang kanyang mukha na naiilawan ng mga dilaw na lampara sa paligid. Let's go, Risa, wika niya sabay sa paglahad ng kanyang kamay sa aking harapan. Nang titigan ko ang palad niyang iyon, tila tumigil ang buong paligid. Pakiramdam ko ay ako at siya lang ang tao sa lugar na ito. Ano bang nararamdaman mo, Risa? Alam ko, nainis ako sa kanya noon dahil pinilit niya akong magpanggap bilang kasintahan niya. Ngunit kahit ganon, maganda naman ang kinalabasan ng lahat. Ang totoo, kung hindi ko nakilala si Wong, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Isang matamis na ngiti ang aking ginawa, sa hinawakan ang nakalahad niyang palad. Let's go, tugon ko. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng kabutihan sa akin ni Wong. Ngunit umasa ko na darating ang panahon, makakabawi rin ako sa kanya. Matapos ang pag-iikot namin sa buong Venice Plaza, nagdesisyon kaming kumain sa isang Italian restaurant. Nakakatuwa dahil mayroong tumutugtog ng violin doon at plus factor pa na masarap din ang pagkain. Risa, nagka-boyfriend ka na ba? Tanong sa akin ni Wong, dahilan upang muntik kong maibuga ang pagkaing sinubo ko. Agad akong kumuha ng tissue sa kapinahiran ang aking labi. Bakit mo naman natanong yan? Tugon ko saka uminom ng tubig. Wala naman, curious lang ba? Sa tagal na nating magkasama, hindi ba? O hindi ka nag-o-open sa akin tungkol sa dati mong relasyon? Masyadong komplikado ang relasyon ko noon, Wong. Paanong komplikado? Bakit naranasan mo na bang maging kabit?
Natulala ako sa mukha ni Wong nang banggitin niya ang mga bagay na iyon. Nababakas sa kanyang mata ang isang matalas na tingin, isang ekspresyon na hindi ko maintindihan kung ano ang nais sabihin. Sabihin mo, sino ka ba talaga, Wong? May mga bagay pa ba akong hindi alam tungkol sa'yo? Tanong ko sa kaseryosong tumingin sa kanya. Sabihin na lang nating ako ang guardian angel mo. Isang guardian angel na maglalayo sa'yo sa mapait na mundo. Pilitin ko mang intindihin ang bagay na kanyang sinasabi. Tila malalim ang pinagmumula ng kanyang mga salita. Risa, muli niyang wika. Naramdaman ko ang palad ni Wong nang ihawak niya ito sa aking kamay. I think I'm starting to like you. Hindi ko alam kung tama ba ito, pero handa akong itakas ka. Wong, please, hindi kita magets. Kunot noo kong sagot. Isang buntong hininga ang ginawa ni Wong. Saka tinanggal ang pagkakahawak ng kanyang kamay. Gusto ko mang sabihin sa'yo, alam kong hindi maaari, pero Risa, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayang nararamdaman ko sa'yo. Sinsirong wika ni Wong habang nababakas ang lungkot sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang galit na bumalot sa aking puso nang marinig ko ang bagay na kanyang sinabi. Paano? Paano kita bibigyan ng pagkakataon kung simula umpisa, hindi ka nga naging tapat sa mga sinasabi mo? Tugon ko. Maras akong tumayo at kinuha ang sling bag na nakasabit sa aking upuan. Saka nilagay ito sa aking balikat. Muli akong bumalik ng tingin kay Wong. Saka muna ako kausapin kapag handa ka nang sabihin ang lahat. Wika ko sa katuluyang lumakad palayo sa kanyang kinaroroonan.